Kabanata 2461. Nag-aalalang tanong ni Diana, "Honey, sa tingin mo magugustuhan ba ni Daisy ang mga regalong ito o hindi? Paano kung hindi niya gusto ang mga ito? Parang may kulang. Dapat ba tayong bumili ng higit pa?" Minasahe ni Rick ang kanyang mga templo at walang magawang umiling. Ang kanyang asawa ay hindi kailanman naging maalalahanin kapag naghahanda ng kanyang regalo sa kaarawan. Maya-maya, tinawag siya ng isang maid mula sa ibaba. "Ma'am, bumalik na po si Master Knowles." Iniwan ni Diana ang asawa sa gilid at tumakbo pababa. Nang makita niya sina Daisy at Knowles, lumapit siya sa kanila na may ngiti sa lobby. Hindi pinapansin si Knowles, agad siyang lumapit kay Daisy at niyakap ito. "Daisy, binisita mo na rin ako sa wakas. Alam mo ba kung gaano kita na-miss?" Naranasan na ni Daisy ang sigla ni Diana. Nakangiti, sinabi niya, "Ako rin, inay." Natigilan si Diana. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Daisy at nagtanong, "Ano ang tawag mo sa akin?" "Nanay." Hindi mo gusto. Akala ni Daisy ay hindi nagustuhan ni Diana ang pagtawag nito sa kanya. Pero sabi ng ibang tao, tawagan nila ang ina ng asawa nila sa ganitong paraan pagkatapos magpakasal. Hindi. Gustong-gusto ko ito. Sobrang saya ko." Si Diana ay napuno ng labis na kagalakan na hindi na niya alam kung ano ang kanyang sinasabi. Hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabing, "Maaari mo akong tawagin kahit anong gusto mo, sweetheart." Nang makita kung gaano kasaya ang kanyang ina, inilagay ni Knowles ang kanyang kamay sa kanyang ilong at sinabing, "Nay, huminto ka lang saglit." Pinandilatan siya ni Diana at sinabing, "Shut up. Hindi ka dapat hamarang kapag dalawang babae ang nag-uusap." Bastos naman. Napasulyap si Knowles sa kanyang ama na nakatayo sa itaas na para bang may gustong sabihin sa kanya. Gayunpaman, nagkibit-balikat lang si Rick at mamulong sa kanya, "Wala rin akong magagawa." Biglang may naalala si Daisy at kinuha ang regalo mula sa kamay ni Knowles. "Ma'am, para sa iyo ito. Isa itong skincare product mula sa isang sikat na brand." Kinuha ni Jonah ang regalo at naantig siya ng hindi masabi. "Ang sweet mo naman, salamat. Oye, naghanda din ako ng mga regalo para sa iyo. Halika, terrace sa taas, ipapakita ko sa iyo." Dinala ni Diana si Daisy sa itaas at itinulak ang pinto. Natigilan si Daisy. Ang silid ay puno ng lahat ng uri ng mga regalo hanggang sa lobby, mula sa mga mamahaling bag, sapatos, at mga manika hanggang sa mga kosmetiko at mga produkto ng pangangalaga sa balat. Lahat sila ay nasa kondisyon ng mint box, at napakarami sa kanila kaya hindi alam ni Daisy kung saan niya dapat ay lagak ang kanyang mga paa. "Mama, ito po, lahat ng ito ay mga regalong inihanda ko para sa iyo. Kung hindi mo gusto ang mga ito, maaari akong bumili ng higit pa." Ayos lang, nagmamadaling bati ni Daisy at pinutol siya. Nag-aalala siya na talagang bibili si Diana ng ilan pang regalo para sa kanya, at sinabi niya, "Gusto ko sila." "Salamat nanay." Nagtanong muli si Diana, "Gusto mo talaga sila?" Walang pagdadalawang isip na tumango si Daisy. Diana clapped her hands and chuckled, "Ang galing. Oye, naghanda din ako ng napakagandang kwarto para sa inyong dalawa." Biglang sumama ang pakiramdam ni Daisy tungkol dito. Nang dinala ni Diana si Daisy sa inihanda niyang silid, muling natigilan si Daisy. Habang nakatingin sa magarang silid na pinalamutian, kumikibot ang sulok ng lobby niya. Ang palamuti ng kwartong ito ay hindi tumugma sa natitirang palamuti sa bahay, at sa totoo lang, medyo corny ang hitsura nito. Gayunpaman, hindi ganoon ang iniisip ni Diana. She was very proud of her fit and said, "This is the wedding room I specially prepared for you guys." Ang romantic, di ba? Napangiti si Daisy at sinabing, "Maraming salamat, inay. Malamang na matagal ka na." Hinawakan ni Diana ang kanyang braso at sumagot, "Hindi naman, sweetheart. I'm very happy na may magagawa ako para sa inyong dalawa." Lumitaw si Knowles sa likuran nila, at laking gulat niya nang makita ang ginawa ng kanyang ina sa kanyang silid. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga templo at sinabing, "Nanay, hinahanap ka ni tatay." Ano bang problema niya? Hindi ba niya ako papayagan na manatili ng ilang sandali kay Daisy? Bulong ni Diana. Hinawakan niya ang kamay ni Daisy at tinanong, "Ano ang gusto mong kainin ngayong gabi, sweetheart?" "Ihahanda ko ito para sa iyo." Kabanata 2462. Napangiti si Daisy. "Ayos lang. Kaya kung kumain ng kahit ano." "Sige, bababa muna ako." Bago umalis si Diana, tumingin siya kay Knowles at sinabing, "Don't you dare bully Daisy. You got it." Natigilan si Knowles,
Pagkaalis ni Diana, hindi na napigilan ni Daisy ang sarili at tumawa. Ang iyong ina ay masigasig pa rin gaya ng dati. Walang magawang tumawa si Noel Ace. Dahil gusto ka niya. Tumingin sa kanya si Daisy at sinabing, gusto ka rin niya. Tutal, ikaw lang naman ang anak niya. Natigilan siya. Alam niyang inaalo siya ni Daisy at tumawa. Natatakot ka bang magalit ako? Wala siyang sinabi. Hinaplos ni Noel Ace ang kanyang buhok at hinalikan ang kanyang noo. Buti na lang nagustuhan ka ng nanay ko. Kung maaari, gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng pagmamahal sa mundong ito. Noong naghahaponan sila, kinausap lang ni Diana si Daisy at hindi pinansin ang anak at asawa. Sweetheart, hindi pwedeng karne lang. Kailangan mo ring kumain ng ilang gulay. Ang berdeng pagkain ay malusog at masustansya. Pagkatapos magsalita ni Diana, tinulak niya ang isang bowl ng salad kay Daisy. Kumain na si Daisy, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na tumanggi kay Diana. Salamat nanay, tumikim si Noel Ace at tumunog. Nay, marami na siyang nakain. Baka magkaroon siya ng hindi pagkatunaw ng pagkain kung patuloy mong palalumanan ang pagkain niya. Kinagat ang kanyang tinidor, binato ni Daisy si Noel Ace ng isang mapagpahalagang tingin. Pagkatapos ng lahat, hindi na siya makakain ng kahit ano. Itinaas ni Diana ang kanyang mga kamay at sumagot, wala na bang isa pa sa kanyang sinapupunan. Natahimik ang lahat sa dining hall. Gulat na napatingin sina Daisy at Noel Ace kay Diana. Sa bagay, wala sa kanila ang nagsabi kay Diana tungkol sa pagbubuntis niya noon. Medyo natagalan si Diana bago niya namalayan na nadulas pala ang dila niya. Tumayo siya at sinabing, Oye, muntik ko nang makalimutan na may yogurt pala tayo sa ref. Ang yogurt ay mabuti para sa panunaw. Hayaan mo akong kunin ka. Alam ni Diana na buntis si Daisy, pero nagkunwari siyang hindi niya alam dahil gusto niyang sabihin sa kanya ang tungkol dito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay gagawa ng isang madulas na dila at ilantad ang kanyang sarili. Matapos kunin ni Diana ang yogurt para kay Daisy, gumawa siya ng dahilan at gustong tumakas sa nakakahiyang sitwasyon. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Noel Ace ng pagkakataon at sinabing, Nay, paano mo nalaman na buntis si Daisy? Buntis si Daisy, natigilan si Rick. Tila, hindi tulad ni Diana, hindi niya alam na buntis si Daisy. Well, paano mo nalaman ang tungkol dito, Mama? Tanong ni Daisy na kunwaring gulat. Napalingon din si Rick para tignan si Diana. Kailan mo nalaman ang tungkol dito, honey? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kinawayan ni Diana ang sarili sa paglalantad sa sarili. Ang pagkaalam na buntis si Daisy ay lubos na naiiba sa sinabi ng mag-asawa sa kanya tungkol dito. Kumuha si Noel Ace ng isang basong tubig at sinabing, mukhang sinabi sa iyo ni Edison ang tungkol dito. Oo, alam ko ang tungkol dito, ngunit gusto ko lang na sabihin mo sa akin. Kung hindi ko lang inilantad ang sarili ko, patuloy mo lang akong itinago sa dilim. Nagkunwaring malungkot si Diana at pinunasan ang hindi nakikitang luha sa kanyang mga mata. Nagmamadaling paliwanag ni Daisy, hindi po, Nay. Ipapahayag namin ito sa hapunan. Ang problema ay pinalamanan ni Diana ang kanyang pagkain mula nang magsimula sila ng kanilang hapunan, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa kanya ang tungkol dito. Biglang tumawa si Rick, malapit na ba akong maging lolo? Tumango si Noel Ace, napuno ng labis na kagalakan si Rick kaya ibinaba niya ang kanyang tinidor. Sa tingin ko kailangan nating maghanda ng isang silid para sa sanggol sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magsalita, tinawag niya si Pedro at sinabihan siyang maghanda ng silid para sa kanyang mga magiging apo. May naisip si Diana at tumingin kay Daisy. Sweetheart, mamili tayo bukas. Kailangan nating bumili ng damit para sa anak mo. Niyakap ni Noel Ace si Daisy at sinabing, sasamahan ko siya. Sabi ni Diana sa nagngangalit na mga ngipin, nakalimutan mo na ba ang iyong kumpanya? Hanggang kailan mo hahayaan si Hidian na pangalagaan ang kumpanya mo? Hindi ba niya kailangan ng pahinga? Kabanata 2463. Natigilan si Noel Ace, kinabukasan, sa National Film and Television College. Inihahanda ni Freya ang kanyang script para sa kanyang maikling pelikula sa silid-aralan nang pumasok sina Shannon, Leah, at ilan sa kanyang mga kaklase. Sabi ni Shannon, by the way, may sorority party ang boyfriend ko sa bahay niya ngayon. Gusto mo bang sumama? Ano, may boyfriend ka na? Yeah, more than a month na tayo. Wala akong oras na ipakilala siya sa iyo, pero makikita mo siya ngayon. Sobrang inggit ako sa iyo. Anong pinagkakakitaan ng boyfriend mo?
Ngumiti si Shannon at sumagot, may negosyo ang pamilya niya. Ang kanyang ama ay nagplano na hayaan siyang kunin ang kumpanya kamakailan lamang. Pagkatapos magsalita ni Shannon, lumapit siya kay Freya at tinanong, Freya, sasama ka ba? Maaari mo ring dalhin ang iyong asawa. Mariing idiniin ni Freya ang kanyang mga lobby. Parang alam ni Shannon na tatanggihan siya ni Freya. Nagpatuloy siya. Huwag kang mag-alala, magkaibigan tayong lahat. Halika at samahan mo kami para masaya. Tama, Freya, sabay na tayo. Tsaka hindi ka ba curious sa boyfriend ni Shannon? Saglit na ibinaba ni Freya ang kanyang ulo at sinabing, okay. Pero hindi ako sigurado kung makakasama ko ang asawa ko o hindi. Bakit? Kung ang iyong asawa ay walang oras na dumalo sa isang partido kasama ka, kung gayon siya ay nabigo bilang isang asawa. Kung boyfriend ko, kahit gaano siya kabisi, naglaan siya ng oras para sa akin. Seryoso, napakabait ng boyfriend mo. Nang marinig ni Shannon ang lahat ng mga papuri na iyon, isang matagumpay na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sobrang na-enjoy niya ang ganitong pakiramdam at nagustuhan niya ang pagiging nasa limelight. Walang sinabi si Freya. Alam niya ang pinaplano ni Shannon. Hindi inimbitahan ni Shannon si Freya dahil sa sinseridad gusto lang niyang ipahiya si Freya. Inimbitahan din niya ang kanyang mga kaibigan dahil gusto niyang ipakita ang kanyang kasintahan sa harap ng ibang tao. Samantala, sa shopping mall, sina Diana at Daisy ay dumaan sa maraming tindahan ng mga ina at bata, pati na rin ang mga tindahan ng laruan. Ang mga bodyguard sa likod nila ay may hawak na maraming bag, at mukhang hindi titigil si Diana hanggat hindi niya nabibili ang lahat sa shopping mall. Sweetheart, ang ganda ng palda na ito. Gusto mo bang bilhin? Walang magawang sabi ni Daisy, marami na po kaming nabili. Tsaka paano kung lalaki yon? Napansin niyang may gusto si Diana sa mga baby girls. Lahat ng damit na binili niya ay palda para sa mga babae. Tumigil sandali si Diana at saka ngumiti, ayos lang. Ang isang sanggol na lalaki ay maaaring magsuot ng mga ito. Binihisan ko si Knowles na parang babae noong bata pa siya. Ngumiti si Daisy ngunit hindi nagkomento. Nakita na niya ang mga larawan ni Knowles na nakaskirt noon. Besides, naalala pa niya kung ano ang hitsura niya noong nagsuot siya ng palda pabalik sa East Islands. Sobrang inggit niya sa kanya. Ito ay dahil siya ay tumingin talagang maganda sa isang palda. Sa huli, sumuko siya kay Diana at binili ang palda. Paglabas nila ng shopping mall, biglang may nakita si Daisy na pamilyar na figure. Napapikit siya at napagtanto na siya si Colton. Nakita ko po ang kapatid ko. Pwede mo ba akong hintayin dito sandali? Ibinigay ni Daisy ang mga bagay sa kanyang kamay kay Diana at tumakbo patungo kay Colton. Sigaw ni Diana, hoy, huwag ka kasing tumakbo ng mabilis, Daisy. Baka mahulog ka. Pagkatapos noon ay lumingon siya sa dalawang bodyguard na nasa likod niya. Sige, alagaan mo siya. Tumango ang dalawang bodyguard at sumunod kay Daisy. Hinahanap ni Daisy si Colton kung saan-saan. Malinaw na nakita niya ito ngunit hindi niya ito makita ngayon. Samantala, pumasok si Colton sa isang restaurant. Tumayo ang dalawang lalaking nasa harapan niya at binati siya. Sa wakas nandito ka na, Mr. Goldman. Tumango siya at umayos ng upo. Inabot ng dalawang lalaki ang isang kontrata sa pag-aari at sinabing, nakuha na namin ang kontrata ng pagmamay-ari ng villa para sa iyo. Sabi ni Mr. Rowan willing siyang ibenta sa iyo ang villa. Kabanata 2464. Sinuri ni Colton ang kontrata. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinirmahan niya ang kanyang pangalan, at tinatakan din ito ng kanyang abogado. Pagkaalis nila, nakatanggap si Colton ng tawag mula kay Maisie. Sinagot niya ang tawag at sinabing, Ma'am. Sabi ni Maisie, si Cole, Daisy at Nolly ay bumalik sa Yarramore. Kapag may oras ka, tulungan mo akong bumisita sa Knowles. Tandaan na magdala ng mga regalo. Ano, nasa Yarramore sila. Buntis si Daisy, kaya syempre, kailangan niyang bumalik sa Yarramore kasama si Nolly. Dahil nasa Yarramore ka, tandaan na bumisita sa Knowles paminsan-minsan para i-promote ang relasyon sa pagitan ng ating mga pamilya. Huwag ipadama sa mga Knowles na minamaliit namin sila. Intindihin. Napakapit ng lobby ni Colton. Okay. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, tumingin siya sa labas sa bintana. Kung buntis si Daisy, ibig bang sabihin nito ay magiging tiyuhin din siya. Para sa kapakanan ng anak ni Daisy, tila sa kanya na dapat siyang bumisita sa Knowles. Bigla siyang nakatanggap ng text message na nagpabalik sa kanya sa realidad. Inimbitahan ni Shannon ang kanyang mga course mate na mag-party sa bahay ng kanyang boyfriend.
Isang lalaki ang nakatayo sa harap ng patio, naghihintay sa kanila. Lumapit si Shannon sa kanya at ipinulupot ang braso nito sa kanya. Darling, ito lahat ng course mate ko. Niyakap siya ng lalaki at sinabing, talaga, maligayang pagdating sa aking bahay. Tapos na ang party sa pool. Malapit na tayong magsimula. Shannon, ang cute mo at ang boyfriend mo na magkasama. Sobrang mayaman siya, di ba? Dahil kaya niyang tumira sa ganoon kalaking villa, sigurado akong magkakaroon ng masayang buhay si Shannon in the future. Matatagpuan ang villa na ito sa isang mayamang distrito, at ang mga nakatira doon ay mga maimpluwensyang tao. Lahat sila ay sobrang inggit kay Shannon, maliban kay Freya. Tahimik lang siyang nakatayo sa gilid. Sabay-sabay silang pumunta sa pool. May ihawan, sari-saring pagkain, alak, at iba pa. Sabi ng boyfriend ni Shannon, guys, please make yourselves at home. Ang iba sa mga tao ay nagsabi, sige. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang mag-ihaw, at ang mga nagdala ng kanilang mga swimsuit ay nagpalit sa kanila. Biglang nakita ni Freya na kinaladkad ng lalaki si Shannon sa gilid. May sinasabi siya kay Shannon, at hinawakan ni Shannon ang braso niya na may nakakatuwang ngiti sa lobby. Hinailan ng lalaki ang braso niya mula sa pagkakahawak ni Shannon, tumalikod, at umalis. Nang lumingon si Shannon, mabilis na umiwas ng tingin si Freya. Lumapit si Shannon sa kanya at nagtanong, hindi ba talaga darating ang asawa mo? Mamimiss niya ang maraming saya. Napatingin sa kanila ang iba pang mga tao, at nagpatuloy siya. Kahit busy siya, dapat maglaan siya ng oras para sa iyo. Kung hindi man lang niya magawa, ibig sabihin hindi ka talaga mahal ng asawa mo, di ba? Na-curious din ang iba sa asawa ni Freya matapos makinig sa usapan nila. Kung tutuusin, si Shannon ang nagsabi sa kanila na kasal na si Freya. Ha, totoo ba iyon, Freya? Hindi ka talaga mahal ng asawa mo. Tama si Shannon. Kahit gaano pa siya kabisi, dapat pumunta siya dito kahit saglit at magpakita sa harap natin. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Freya. Hinaplos niya ang kanyang mga templo at sinabing, sinabi ko sa inyo na abala ang aking asawa, kaya sana ay maunawaan ninyo. At saka, ayaw niya ng ganitong okasyon. Kumunat ang noo ni Shannon. Sino siya sa tingin ng asawa mo? Paano siya magiging abala gayong maliit lang ang negosyo niya? Busy din ang boyfriend ko, pero nagbibigay pa rin siya ng oras para sa akin. Tama na. Sigurado ka bang hindi lang nagdadahilan ng asawa mo? Sa pagkakaalam ko, kung ang isang asawa ay hindi makapaglaan ng oras para sa kanyang asawa, ibig sabihin ay mayroon siyang ibang babae sa labas. Natigilan si Leia. Pakiramdam niya ay napakalaking kapalaran na wala si Colton dito. Kabanata 2465. Anong ginagawa niyo? Dinalhan ko kayong lahat ng alak. Lumapit ang lalaki na may dalang 2 bote ng alak sa kamay. May 2 pang lalaki na nakatayo sa tabi niya. Hindi pa nakita ni Shannon ang 2 lalaking iyon noon at saglit siyang natigilan. Lumapit siya sa kanyang kasintahan at tinanong, mga kaibigan mo ba sila? Nagtanong ang lalaki, wala kayong pakialam, tama ba? Bago pa makapagsalita si Shannon, ang iba pang mga babaeng estudyante ay tumunog at nanunukso, of course, we don't mind. Nagpatuloy ang party. Si Freya ay nananatili sa tabi ng ihawan habang ang 2 lalaki ay nagsasaya kasama ang mga babaeng iyon, sa pool. Ang mga lalaking iyon ay nagiging handy sa mga babaeng iyon, at si Freya ay kumunat ang noo. Hindi niya alam kung bakit ngunit naramdaman niya na ang kasintahan ni Shannon ay may masamang balak. Sa tingin niya ay wala siyang pakialam sa mga coursemates ni Shannon. Kung hindi, hindi siya nagdala ng 2 estranghero. Maya-maya pa ay umahan na si Leia mula sa pool. Madilim ang kanyang mukha, at naglakad siya patungo kay Freya. Pwede ka bang sumama sa akin sa restroom? Sandaling natigilan si Freya bago tumungo. Sinundan ni Freya si Leia sa restroom at naghintay sa labas ng pinto. Nang matapos ni Leia ang kanyang negosyo, naglabas siya ng sigarilyo at sinindihan ito. Pagtingin sa kanya, nagtanong si Freya, anong problema? Hinailan ni Leia ang sigarilyo at sinabing, hindi ko talaga alam kung anong klaseng kaibigan ang kilala ng boyfriend ni Shannon. Habang nasa pool kami, ang 2 bastos na iyon ay... Pagkatapos niyang magsalita, nag-click siya sa kanyang dila at idinagdag, nakakadiri sila. Natahimik sandali si Freya. Kung ayaw mo nang manatili dito, gusto mo bang umalis kasama ko? Natigilan si Leia. Makalipas ang ilang sandali, tumawa siya. Hindi matutuwa si Shannon kung aalis tayo ngayon. Ayokong magkaroon ng gulo.
Nakita ni Phrygia na tinatrato ni Leia si Shannon bilang kaibigan niya. Pagkatapos niyang maubos ang kanyang sigarilyo, lumabas si Leia kasama si Freya. Pagkatapos, nakita nilang may pagtatalo. Lumapit si Leia at nagtanong, anong nangyari? Sinabi ng batang babae na umiiyak, hinawakan niya ako. Lahat ay tumingin sa lalaki, at siya ay nagkibit-balikat na walang pakialam. Maraming tao sa pool. Aksidente lang yon. At saka, kung gusto mong lumabas at magsaya, itigil mo na ang pagpapalabas. Napahiya ang dalaga at nanginginig sa galit. Lumabas din si Shannon at ang boyfriend niya. Nang may sasabihin sana si Shannon, nanunuya ang kanyang kasintahan at sinabing, akala ko may nangyari, kaya hinawakan ka lang niya. Natigilan ang iba pang mga babae. Ayaw namang ipahiya ni Shannon ang sarili kaya napangiti na lang siya at sinabing, kalimutan na lang natin. Sigurado akong hindi niya sinasadya. Ituloy na natin ang party. Tumingin si Freya kay Leia. Nanatiling tahimik ang huli, at may disappointment sa kanyang mga mata. Lumingon ang nobyo ni Shannon kay Shannon at pinagalitan, anong klaseng kaibigan ang dinala mo, ha? Lumabas kaming lahat para magsaya, pero kailangan niyang maging killjoy at sirain ang saya. Hindi mo ba iniisip na nakakainis? Namutla ang mukha ni Shannon. I'm sorry, mahal. Ipapaliwanag ko sa kanila. Hinampis siya ng kanyang nobyo, pinayagan ko silang pumunta dito dahil sa iyo. Sabihin sa kanila na itigil ang pagiging insensitive, o kung hindi ay umalis ka na rito. Sa sobrang galit ni Shannon ay muntik na siyang mahimatay. Palagi niyang sinasabi sa kanyang mga kaibigan na mahal siya ng kanyang kasintahan, ngunit ngayon ay alam na ng lahat na siya ay nagsisinungaling. Hindi naman siya minahal ng boyfriend niya. Gagawin ba niya ang ganito sa mga kaibigan niya kung talagang mahal niya ito? Samantala, may ilang mamahaling sasakyan ang pumasok sa looban. Napatingin ang mga tao at nakita ang 4 na bodyguard na lumabas sa mga sasakyan. Ang lalaking huling lumabas ay gwapo at may regal air tungkol sa kanya na nagpabulala sa lahat. Sino siya? Kaibigan ba siya ng boyfriend ni Shannon? Type ko talaga siya. Kabanata 2466. Bahagyang natigilan si Shannon. Tinitigan niya si Freya at napakagatlabi. Nagulat din si Freya. Pagkatapos ng lahat, hindi niya natatanda ang sinabi kay Colton ang tungkol sa venue. Paano niya nalaman na nandito ako? Pinagmasdan ng mabuti ng nobyo ni Shannon si Colton. Sino ka? Pagkasabi noon ay tinanong niya si Shannon na medyo iritado ang ekspresyon. Kaibigan mo ba siya? Naglakad si Freya patungo kay Colton. Paano mo nalaman na nandito ako? Walang pakialam na sinulyapan ni Colton ang mga tao sa kanyang likuran, iniunat ang kanyang braso, at niyakap siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na napunta ka sa lugar na ito? Diyos ko, asawa ba siya ni Freya? Hindi ba sinabi ni Shannon na ang asawa ni Freya ay isang entrepreneur na kakasimula lang ng sariling negosyo? Yung mga kotseng kasama niya. Ang kabuuang halaga nila ay makakabili na ng villa kahit kanino dito, tama ba? Nakikinig sa mga bulong sa kanyang paligid, kinuyam ni Shannon ang kanyang mga kamay na nakasabit sa kanyang tagiliran at pilit na ngumiti. Freya, ang galing nito ngayong nandito na ang asawa mo. We welcome him very much. Inangat ni Colton ang kanyang tingin. Nandito lang ako para sunduin ang asawa ko. Wala akong pakialam na maging bahagi ng gayong walang kabuluhang okasyon. Naging masigla ang ekspresyon ni Shannon nang kausapin siya ni Colton, at ang kanyang kasintahan, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi rin masyadong natuwa sa tugon ni Colton. Hoy, anong ibig mong sabihin dyan? Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Colton. Ibig sabihin ay hindi ko gusto ang iyong maliit na bahay, kaya hindi ko nakikita na kailangan nating manatili dito. Galit na ngisi ng nobyo ni Shannon at nagtaas baba. Nagrenta ba ng ilang mamahaling sasakyan, ibibigay sa iyo ang lahat ng pagtitiwala na ito. Alam mo ba kung sino ako? Hindi ko na kailangang malaman kung sino ka. Pinulupot ni Colton ang braso niya sa baywang ni Freya at aalis na sana, ngunit iyon ang sumugod sa kanila ng nobyo ni Shannon. Bastos, tumigil ka nga dyan. Lumapit ang isa sa mga bodyguard para pigilan siya. Nang sasalakayin na sana niya ang bodyguard, sa isang iglap ay bumunot ng baril ang lahat ng bodyguard. Nang makita niya ang mga baril, agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay at hindi nang ahas na gumalaw ng isa pang hibla ng kalamnan. Natakot din ang mga tao sa paligid sa eksena. Maging ang kanyang dalawang kaibigan ay hindi nang ahas na lumapit at mag-voice out para sa kanya sa sandaling iyon. Biglang huminto sa pagsulong si Colton at lumingon sa iba pang mga bisita.
Kayo ang mga coursemate ng asawa ko, kaya taos puso kong iniimbitahan kayo sa aming villa bilang aming mga pinarangalan na panauhin. Gusto mo bang manatili dito o umalis sa amin? Ang mga postgraduate na estudyanteng iyon ay tulala at nagkatinginan. Si Leia ang unang lumabas sa crowd. Aalis ako kasama mo. Leia, nagulat si Shannon dahil hindi niya inaasahan na iiwan siya ng kaibigan. Bumalik ang tingin ni Leia kay Shannon at mahinahong ipinaliwanag, I'm very disappointed with you, Shannon. Ikaw ang nag-imbita sa amin dito, pero hindi mo man lang kami pinanindigan at pinigilan ang dalawang lalaking iyon nang hinaras kami. Sa kabaligtaran, kinampihan mo talaga ang iyong kasintahan. Dahil hindi man lang kami tinuturing ng boyfriend mo bilang mga kaibigan mo, bakit ko bababawasan ang sarili kong halaga sa pamamagitan ng pananatili dito at pretuhin na parang basura? Napalakas din ang loob ng mga sinabi ni Leia sa ginang na kanina pa nababastos. Nag-ipon siya ng lakas ng loob na sundan ang yapik ni Leia. Leia, sasamahan kita. Ayaw na niyang manatili dito. Nakumbinsi rin ang ibang mga inimbitahan at sunod-sunod na tumayo sa likod ni Leia. Tere na rin. Nang makita ang eksenang ito, natigilan si Shannon. Paano nangyari ito? Ang mga sulok ng bibig ni Colton ay pumulupot pataas, at pinulupot niya ang kanyang braso sa baywang ni Freya. Tere na, mahal. Ikaw ang hostess of the night. Bago pa makabawi si Freya sa ulirat, pinapasok na siya ni Colton sa sasakyan habang ang iba ay sumakay sa ibang sasakyan. Habang pinapanood ang pag-alis ng mga sasakyan, ibinaba ni Shannon ang kanyang ulo at nanginginig sa galit. She felt so wrong kaya gusto niyang umiyak. Sa kabilang panig ng lungsod, ang mga sasakyan ni Colton ay pumasok sa isang villa na matatagpuan sa labas ng lungsod ng walang anumang abala. 5 palapag ang villa, may pribadong hardin at golf course, at napapalibutan ng hardin ng rosas. Napatingin si Freya sa bintana at bahagyang nagulat. Nasaan tayo? Kabanata 2467. Sumandal si Colton sa upuan. Sa sandaling dalhin namin ang iyong ama, ito na ang iyong tahanan mula ngayon. Natarante siya at napatitig kay Colton. Ikaw, hindi na kailangang magpasalamat sa akin ng ganoon kadali. Hinaplos ni Colton ang dulo ng kanyang buhok, niyakap siya sa kanyang mga bisig, at idinikit ang mga labi nito sa kanyang tainga. Kung tutusin, hindi ko pa rin matanggap na minamaliit ang asawa ko doon. Ang kanyang mga mata ay naging dugo agad, at ang kanyang puso ay nanginginig at nilaktawan ang isang tumibok. Pagkalabas ng lahat sa mga sasakyan, nagulat na naman sila. Walang makapaniwala na ito ang tirahan ng asawa ni Freya. No wonder hindi man lang siya nag-abalang manatili doon. Mas malaki ang lugar na ito kaysa sa villa ng boyfriend ni Shannon. Mayroon pang helipad sa damuhan, at isang hardin ng rosas ang nakapalibot sa villa. Kung pupunta tayo sa likod bahay nito, baka maliga pa tayo, di ba? Dinala sila ni Colton sa hardin ng rosas, kung saan higit sa 100 katulong ang nagdedekorasyon pa rin sa eksena para sa party. Ang mahabang mesa sa gitna ng hardin ay natatakpan ng puting mantle, at sa ibabaw ng mesa ay may pilak na pinggan at mga bote ng red wine. Ang red wine ay kanti, at ang bawat bote ay nagkakahalaga ng 15,000. Maging ang mga delicacy ay niluto on-site ng mga chef na inupahan mula sa Michelin star-rated na mga hotel. Ang kadakilaan ng piging na ito ay napigilan ang partido ni Shannon sa loob ng ilang segundo. Hindi ito kahit isang kompetisyon. Dahil may mga waiter, waitress, at chef sa site, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa muling pag-ulit ng insidente na nangyari noon sa party ni Shannon. Sa sandaling iyon, natuwa ang lahat sa kaibuturan ng kanilang kalooban na ginawa nila ang tamang pagpili na umalis sa party na iyon. Lumingon si Colton at sinabi kay Freya, dahil ikaw ang hostess ng gabi, ikaw ang namamahala sa piging na ito. Ikaw ang magpapasaya sa mga kaibigan mo. Pagkasabi nun ay napatingin siya sa mga bisita nila. Mula ngayon, iiwan ko na ang asawa ko sa pangangalaga mo, kaya pakitunguhan mo siyang mabuti. Pagdating ng lahat sa mesa, inihain sa kanila ng mga waiter ang kanilang mga pagkain, na naging katulad ng karanasan sa pagkain sa isang fine dining restaurant. Kaya lang ang pagkain sa labas ay nagparamdam sa lahat na mas malapit sila sa kalikasan. Sa oras na ito, may nagtanong, Freya, ang asawa mo ba ay talagang isang negosyante na nagmamay-ari ng isang maliit na negosyo? Nagsinungaling yata sa atin si Shannon. Hindi ba't gusto niyang ipakita na mas maganda ang buhay niya kaysa sa iba? Ngumiti si Freya, talagang wala siyang maliit na negosyo. Alam ko na, ngunit Freya, talagang napakahusay mong ginawa sa pagtatago nito.
Isantabi na natin ang katotohanang nagpakasal kayo ng patago. Itinago mo talaga sa amin. Kung ako sa'yo, hindi ko na rin gugustuhing sabihin. Kinagat ni Freya ang kanyang mga labi at mahinahong nagpaliwanag, kahit sabihin ko pa, iisipin lang ng iba na nagpapakita ako. At saka, hindi ko lang iniisip na kailangan ito. Isinasabuhay mo ang iyong buhay para sa iyong sarili, hindi ba? Kaya, ang kailangan lang nating gawin ay mamuhay ng buo, at iyon na. Biglang tumahimik sa hapagkainan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang sinabi ay makatwiran. Oo, kahit sabihin sa aming lahat ni Freya na nagpakasal na siya at ang kanyang asawa ay mayaman, iisipin lang namin na ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng kanyang buhay sa amin. Sa katunayan, alam nating lahat na si Shannon ay palaging nagpapakita. Sinasabi na ang mga tao ay mahilig magpakita ng mga bagay na hindi naman talaga nila pag-aari, at sa pamamagitan ng paggawa nito, nabibigyang kasiyahan nila ang kanilang pagpapahalaga sa sarili at pagmamalaki. Ngunit kung ang isang tao ay magpapakitang gilas lamang para sa kapakanan ng kanilang personal na pagmamataas, at ginagawa nila ito sa pamamagitan ng yaman na natamo ng iba sa labis na pagsusumikap, hindi ba iyon ang pinakawalang kahihiyang gawin? Dahil hindi sa kanila ang mga bagay na iyon. Hoy, huwag na nating pag-usapan ito. By the way, Freya, paano kayo nagkakilala ng asawa mo? Sa tingin ko ang iyong unang pagkikita ay dapat na napaka-romantiko, tama. Tumigil sandali si Freya, may naalala, at nakangiting sumagot, romantic. Hindi iyon ang salitang gagamitin ko. Noong una, hinamak namin ang isa't isa. Oh, so nagsimula kayong magkaaway. Napaka-romantic para sa dalawang taong kinasusuklaman ng isa't isa na magkasama sa huli. Lumawak ang ngisi ni Freya. Oo, hindi ko itatanggi iyon. Kabanata 2468. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, lumitaw si Colton sa kanyang likuran at ipinatong ang mga kamay sa kanyang mga balikat. Ginagago ba ninyo ako? May sumagot ng nakangiti. Tinatanong lang namin si Freya kung paano kanya nakilala. Talaga? Pinaikit ni Colton ang kanyang mga mata, tumingin sa babaeng nakaupo sa harapan niya, at makahulog ang sinabi, nag-aral kami sa parehong kolehiyo. Hindi sasabihin na ito ay isang kwento ng pag-ibig sa unang tingin, ngunit ito ay tiyak na isang kwento ng tunay na pag-ibig. Nagulat si Freya, naramdaman niyang may mali sa kanyang panig ng kwento, kaya't iniangat niya ang kanyang ulo. Anong pinag-uusapan niyo? Hindi ba't ganoon nga? Tumagilid si Colton at tinitigan siya. Nagtataka ako kung sino ang babaeng hindi maalis sa isip ko, kaya't naglakbay siya sa Slakova para hanapin ako. Tinanggal ni Freya ang kamay niya sa balikat niya. Nagmana ka ba ng kawalang hiyaan? Namula ang tenga niya. Pinunasan ni Colton ang kanyang earlobe gamit ang kanyang mga daliri at munition. Ibig mo bang sabihin na ang aming ama ay isang walang hiyang tao? Natigilan si Freya. Ang mga bisitang nakaupo sa paligid ng mesa ay nasiyahan sa magkasintahang mag-asawa. Layaw niya siya tulad ng walang sino man sa mundo. Paanong hindi ito tunay na pag-ibig? Sa Yanestek ko, nag-overtime si Hidian hanggang hating gabi kagabi at sa sobrang pagod ay napahiga siya sa desk. No Ace, bro, kailan ka babalik? Malapit na akong mamatay. Sino ang malapit ng mamatay? Isang pamilyar na boses ang nagmula sa pasukan, at agad na umupo si Hidian. Sa sandaling makita niya si Knowles na nakasandal sa pintuan, tila nakita niya ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang pag-asa. Jeez, bro, kung magtatagal ka pa sa Slakova, mamamatay talaga ako sa opisinang ito. Ngumisi si Knowles at pumasok sa opisina. Salamat sa iyong pagsusumikap sa panahong ito. Mabilis na pumunta si Hidian sa couch at umupo sa tapat niya. Sabi nila pumunta ka daw doon para maghanap ng asawa, nagpakasal na ba kayo? Inangat ni Knowles ang kanyang tingin. Bakit ako babalik kung hindi ko nakuha ang dahilan kung bakit ako umalis sa lugar na ito? Kung gayon nasaan ang iyong asawa? Sabi mo ipapakilala mo ako sa kanya. Tumingin si Hidian sa labas ng kwarto at tumingin sa paligid. Tumayo si Knowles at pumunta sa desk. Ipapakilala ko siya sa iyo mamaya. Wala ka pa bang mga gawaing dapat asikasuhin? Bumalik si Hidian sa sofa. Dod, pagod na ako. Maaaring hindi mo alam, ngunit araw-araw akong nag-o-overtime sa panahong ito. Kung hindi ko pinigilan ang ilan sa mga empleyadong iyon sa ibaba, sa halip na makipag-usap sa akin ay dumaan ka na ngayon sa mga stack ng resignation letter. Kinuha ni Knowles ang isang file, binuklat ito, at tumugon ng mahinang ugong. Sino ang mga taong gustong umalis? At saang departamento sila galing?
Hindi masyadong nag-isip si Hidean. May 3 grupo ng tao. Marahil ay iniisip ng mga programmer ng software na ito ay masyadong malupit kamakailan. Tapos hayaan mo na lang sila. Napaupo bigla si Hidean. Ano, hinailan ni Knowles ang upuan ng direktor at maluwag na umupo. Wala pang 2 taon na itinatag ang Yanes Group. Sinabi ko sa kanila noong umpisa na ang mga susunod na taon ay magiging mas malupit, kaya kung hindi man lang nila kayang tiisin ang kaunting hirap, oras na para maghanap tayo ng bagong dugo na kayang tiisin ang hirap. Napakamot ng pisngi si Hidean na medyo nahihiya. Baka nagrereklamo lang sila. Nagtaas siya ng kilay. Sa halip na magreklamo tungkol sa kanilang trabaho, bakit hindi gamitin ang oras sa isang bagay na mas produktibo? Tama ba ako? Di nagtagal, nagkascade si Knowles ng isang set ng mga orders sa lahat ng mga departamento. Hashtag sa mga empleyadong nakakaramdam na napakabigat ng kasalukuyang pressure na kayang tiisin, malugod naming tinatanggap ang iyong agarang pagbibitiw. Hashtag. Matapos magbitiw ang ilang empleyado, nag-renew kaagad ang kumpanya ng mga benepisyo sa pagtatrabaho, at na-double ang sweldo ng bawat empleyado ng naaayon. Nagulat ang lahat at palihim na nagpasalamat sa kanilang sarili dahil hindi sila impulsive. Mula noon, walang nakarinig ng anumang reklamo tungkol sa labis na trabaho. Hindi inaasahan ni Hidean na si Knowles ang gagawa ng planong ito, at ang epekto ng kanyang pamamaraan ay katangi-tangi. Sa corridor, sinundan niya si Knowles sa paligid ng opisina. Bro, paano mo naisip ang ideyang iyon? Tumayo si Knowles sa harap ng elevator at pinindot ang button ng elevator. Ang pagkilos ng pagrereklamo ay lilikha ng isang chain reaction. Kapag nagrereklamo ang isang tao, natural na susunod ang iba. Kabanata 2469. Pero gusto ba talaga nilang umalis sa kumpanya? Iniisip lang kasi nila na sobra ang trabaho nila kaya puro reklamo. Kung gayon, ang kailangan lang nating gawin ay bigyan sila ng pagkakataong umalis sa kumpanya. Iyon ay magsasara ng mga bibig ng ilang mga tao, habang ang mga taong ayaw talagang umalis ay isa sa alang-alang ang mga kalamangan at kahinaan sa kanilang sarili, na gumagawa ng kanilang sariling mga desisyon batay sa sitwasyon na kanilang kinalalagyan. At kapag nangyari iyon, kailangan lang nating sabunutan ang benepisyo at sweldo. With that, ano sa tingin mo ang tatama sa isip nila? Pinag-isipan ito ng mabuti ni Hidean. Nakikita ko, iisipin nilang tukso lang ang notice na humihiling sa kanila na magbitiw. Bumukas ang pinto ng elevator, at pumasok si Knowles. Iisipin nila na ito ay isang fluke, matutuwa sila na pinili nilang manatili, at ang mga umalis sa kumpanya ay mawawala ang mga benepisyo at pagtaas ng sweldo. Sa pamamagitan nito, natural na titigil ang mga reklamo. Natulala si Hidean dahil tila may kahulugan ito. Hinawakan ni Knowles ang elevator at tumangala sa kanya. Hindi ka ba papasok? Bumalik sa katinoan si Hidean at nagmamadaling pumasok. Dumating ang elevator sa unang palapag, at sa sandaling bumukas ang 2 metal na pinto, tumangala si Knowles at nakita si Daisy na nakatayo sa pintuan. Bahagya siyang nagulat, saka kinagat ang lobby at nagpakawala ng ngiti. Bakit ka pumunta dito ng personal? Hindi ba sinabi ni nanay na magpahinga ka pa? Kinuha ni Daisy ang lunchbox na nakatago sa likod niya at ngumisi ng husto. Inutusan ako ni mama na dalhan ka ng tanghalian. Tinitigan silang dalawa ni Hidean at mahinang nagtanong, Bro, asawa mo ba ito? Tumango si Knowles, ipinahid ni Hidean ang kanyang mga palad sa kanyang damit at iniunat ang kanyang kamay na nakangiti, gustong makipagkamay sa kanya. Ikinagagalak kong makilala ka, Mrs. Knowles. Kakamay na sana si Daisy dahil sa pagiging magalang, pero hinawakan ni Knowles ang kamay niya at hinawakan ito bigla. Natigilan si Hidean. Lumingon si Knowles at sinulyapan siya. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na makipagkamay sa kanya? Nawala nang masabi si Hidean. Binawi niya ang kamay na may disheartened expression. I won't mind kung ayaw mong magkamay tayo. Pero paano ka nagseselos? Hindi pwede, kuya. Ganyan ka ka-possessive. Hinailan ni Knowles si Daisy sa gilid niya. Ikaw brat, ilang salita na lang, at ibabalik kita kay Honiston. Nadama ni Hidean ang labis na pagkakamali. Jeez, hindi ganyan ang pakikitungo mo sa kaibigan mo. Humagalpak ng tawa si Daisy. Tinitigan siya ng dalawa, kaya pinigilan niya ang sarili at ipinulupot ang braso niya sa braso ni Knowles. Nakababatang kapatid si Knowles, hindi iyon isang bagay na makikita ng isang tao araw-araw. Paliwanag ni Hidean, tinatawag ko lang siyang kapatid dahil mas matanda siya sa akin. Kumunat ang noo ni Knowles. Napakalibre mo ba ngayon?
Alam ni Hidea na ang gusto lang niya ay paalisan siya, kaya nagpout siya. Hindi ako masyadong malaya. Hektik akong tao, kaya aalis na ako. Naglakad siya ng 2 hakbang pasulong, tumalikod, at kumaway kay Daisy. Magkita-kita tayo, Mrs. Knowles. Ngumiti si Daisy at kumaway pabalik sa kanya. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, napagtanto niyang mukhang masama ang loob ng lalaking nakatayo sa kanyang tabi, at hindi niya napigilan ang kanyang pagtawa. Nagseselos ka ba sa kapatid ko? Kuya, bahagyang tinapik siya ni Knowles sa ulo gamit ang kanyang buko. Simula kailan ka nagkaroon ng bagong kapatid, binigyan mo ako ng bagong bayaw. Mapaglaro niyang nilabas ang kanyang dila. Hindi ba kapatid mo rin ang kapatid mo? Itinaas ni Knowles ang lunchbox sa kamay niya at ipinulupot ang braso sa baywang niya. Hindi ka ba nandito para samahan ako mag-lunch? Tara na, sa opisina. Umupo si Daisy sa couch sa tapat niya habang nakapatong ang ulo sa kanyang mga kamay, nakatitig kay Knowles habang kumakain ito ng tanghalian at nagbabasa ng ilang mga dokumento. Bahagya siyang kumunat ang noo. Hindi ba pwedeng kumain ka na lang ng maayos? Ibinaba ni Knowles ang dokumento, itinaas ang ulo, at ngumiti. Tulad ng utos mo, Mrs. Knowles. Knowles, busy ka ba? Tapos hindi nakita guguluhin. Akmang tatayo na siya, hinawakan ni Knowles ang kamay niya. Busy talaga ako, pero nasa tabi ko ang asawa ko. Ganyan ko nakukuha ang motivation ko. Umupo ulit siya sa upuan niya. Napaka-slick mo. Nagtaas siya ng kilay. Dilaan. Namula siya at mahinang umungol, slick, with an S. Malakas na tumawa si Knowles na naninikip ang dibdib. Talagang gustong-gusto niyang asarin ang asawa kapag wala siyang magawa at manood habang namumula ito. Kabanata 2470. Kasabay nito, sunod-sunod na pinalabas ni Freya ang kanyang mga course image sa villa. Lumapit si Leia sa isang kotse, biglang huminto, at lumingon kay Freya. Salamat sa mabuting pakikitungo, at humihingi ako ng tawad sa iyo. Bahagyang natigilan si Freya. Bumaba ang tingin ni Leia. Kilala ko si Shannon bilang kaibigan ko. Sinisiraan kanya noong binastos kanya noon. Kahit na hindi mo naisip iyon, dapat ay pinigilan ko siya. Ikinalulungkot ko iyon. Napakagatlabi si Freya. Siya ay palaging isang mapag-isa at hindi gustong mapanatili ang malapit na koneksyon sa iba, kaya naman hindi niya inisip kung ano ang iniisip ng iba sa kanya. Maaaring mukhang hindi niya ito iniisip sa ibabaw, ngunit talagang nagmamalasakit siya sa kaibuturan. Medyo nagulat siya na hihingi ng tawad si Leia sa kanya, ngunit nakaramdam siya ng bahagyang init sa loob ng kanyang dibdib. Ayos lang. Freya, ikaw ang pinakatotoo mo kapag kasama mo ang asawa mo. Bagamat karaniwan kang napaka-friendly kapag nasa paligid ka namin, nakikita ko na ang iyong ngiti ay isang pagbabalat kayo lamang na ginagamit mo upang ihiwalay ang iyong sarili. Sinaman siya ng tingin ni Leia. Actually, hindi mo kailangang magpanggap kapag nasa paligid ka namin. Iniisip ng lahat na medyo mahirap makilala ka dahil palagi mong inilalayo ang iyong sarili sa amin, kaya hindi lahat ay napupuot sa iyo. Pagkasabi nun ay sumakay na si Leia sa kotse. Pagkaalis ng sasakyan, nakatayo pa rin sa pwesto si Freya habang umaalingaw sa kanyang isipan ang sinabi ni Leia. Lumingon si Freya at bahagyang nagulat nang makita niya si Colton na nakatayo sa likuran niya. Gaano ka nakatagal nakatayo dito? Narinig niya ba ang sinabi sa akin ni Leia kanina? Kinagat ni Colton ang kanyang mga labi at ngumiti. Anong mali? Natatakot ka pa ba na baka may marinig akong hindi ko dapat narinig? Walang sinabi si Freya. Lumapit sa kanya si Colton at huminto sa harapan niya. Mukhang may saysay ang sinabi niya sa iyo. Ano, bukod kay Daisy, wala pa akong nakikitang ibang kaibigan mo. Bagaman hindi lahat ay angkop sa iyo ng perpekto, hindi mo kailangang iwasan ang lahat ng ito. Bagaman mayroong milyon-milyon at milyon-milyong mga Shannon, hindi lang siya ang uri ng tao sa mundo. Mayroon ding milyon-milyong mga Leias. Gumalaw ang mga mata ni Freya. Ako. Ipinatong ni Colton ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat. Walang dapat ipag-alala. Nasa iyo pa rin ako, hindi ba? Andito lang ako palagi para sa'yo. Tumingin sa kanya si Freya at tumawa. Kakapikita mo lang sa akin ang labis na suporta ngayon, kaya bakit ako mag-aalala? Niyakap siya ni Colton. Mabuti, ngayon ay umalis na tayo. Natigilan siya. Saan tayo pupunta? Susunduan natin ang biyenan ko. Bumalik sa Pruitt Manor. Matagal na nanahimik si Brandon nang malaman niya ang tungkol sa bagong villa. Faye, hindi na talaga ako kailangan lumipat doon. Okay lang ako dito.
Tinitigan siya ni Freya at sinabing, marunong ka bang alagaan ang iyong sarili kung mananatili ka rito ng mag-isa? Kung hindi mo kayang alagaan ang iyong sarili, ang pinakamaliit na magagawa mo ay huwag hayaan ang iba na mag-alala tungkol sa iyo. Natigilan si Brandon sa sinabi nito. Alam niya kung ano ang iniisip ng kanyang anak, ngunit, ayoko lang na magkaroon ka ng gulo. Ang pananatili mo rito ay nagdudulot na ng gulo sa amin. Nawala nang masabi si Brandon. Dahil marahil sa hindi niya kayang makipagtalo sa kanyang anak, walang choice si Brandon kundi pumayag sa plano. Nang iimpake niya ang kanyang mga bagahe, bigla niyang tinanong siya, kung gayon, ibebenta ba natin ang manor na ito? Ngumiti si Freya, sinong nagsabi sa iyo na ibebenta namin ito? Bakit hindi pwedeng rentahan sa iba? Ha, napatulala si Brandon. Ikaw, may balak kang rentahan. Paliwanag niya habang tinutulungan siya sa kanyang mga bagahe. Ano pa bang inaasahan mong gagawin ko? Alam ko na nag-aatubili kang ibenta ito, ngunit ang ari-arian ay masasayang kung ito ay iwanang walang tao. Dahil dito, bakit hindi ito arkilahin? Sa ibang tao, maaari kang magretiro ng may kapayapaan ng isip at maging isang Panginoong may lupa. Magkakaroon ka ng passive income kada buwan, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Napangiti si Brandon. Tama ka. Mas mabuti pang umupa kesa ibenta. Kung tutusin, malaking kawalan kung ito ay ibebenta. Ang lokasyon nito ay talagang walang cap arrest. Ibibigay pa natin kay Didi pagdating ng panahon.